Afternoon po or good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is February 10, 2026 at tayo ngayon muna ay papunta dyan yan sa may Starbucks Reserve sa may Dapujo Mall, Julia Vargas Avenue, Green Hills, Wakwak Green Hills, San Juan ay Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Dr. Pilapil Street, Sagad Drive, Pasig. Pasig, Sagad, Pasig. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin na. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Mobile Force Battalion 14B, kaugnay ng hazing sa mga bagong police recruits sa Basilan. Naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act ang isang police major, 5 corporal at 5 patrolman, gayon din ang force commander na may ranggong colonel na naroon mismo nang mangyari ang pananakit. Grabe na ito mismo, no? Iniimbestiga na rin kung kasali ito sa hazing. Ay sinasailalim na po sa restricted custody ang 22 sa higit 70 pulis na dawit sa insidente. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, 129 na bagong pulis ang biktima ng hazing na nagpahayag ng kabustuhang magsampa ng reklamo. Eh partner, parang sinasabi din dahil sa kanyang physical presence, as partner yan pala matindi pala yung anti-hazing act sa mga hindi nakakaalam dyan. Kapag pala ang iyong na-biktima ay na-confine partner ng isang araw hanggang 7 na araw, ang penalty mo is 6 years to 8 years. Kung ka sasampa ng ano. Pero yan ang mga ihahanda sa kanila. Yan na nga ba? Hindi pa yung bagay tagal. Ayan na. Naman sa ipagpalita naman, tataas ang bill sa kuryente ng Meralco ngayong Pebrero. 22 sentimo kada kilowatt hour ang dagdag bill o support. Ang dagdag ng 35 hanggang 111 pesos sa bayarin ng mga pumupunsumo ng hanggang o ng 200 hanggang 500 kilowatt hours kada buwan. Ayon sa Meralco, ang taas ng bill ay dahil sa pagmahal ng transmission at universal charge. Paalala naman ng Meralco magtipid at maging masinop sa paggamit ng kuryente, lalo't nag-init na sa susunod na buwan. Libo-libong working class families ang inaasahang makikinabang sa isang socialized housing project sa General Santos City sa ilalim po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ayon kay DHS UD Secretary Jose Ramon Aliling, layunin ng programa na mabigyan ng maayos, ligtas at isenting tirahan ang mga working class hanggang sa informal sector sa ilalim ng expanded 4PH. Aabot sa 7,430 house and land units ang proyekto na iaalok sa pamamagitan ng subsidized home loan ng Pag-ibig Fund para maging mas abot kaya ang pabahay para sa working at middle class sa rehiyon. Ayon sa real estate developer, mahigit 600 units na ang naibenta sa loob ng 4 na buwan at target nilang magtayo ng 200 units kada buwan para matugunan ang demand. Inaasahang ang unang batch ng bahay o ng mga bahay ay mai-turn over sa mga beneficiaryo ngayong Marso. Alamin siya namin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen.
Kasama sina Jessica Maras at Marlene Padierno sa Spot Report. Kumuha naman tayo ng dagdag na balitang lumabas sa Pilipinas ng Vivox. Nagpaalala ng mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Algonquin Island kasunod ng ulan na may mga turista na sa ng ulan. Narito ang balita ang kumpirmado sigurado malagyan sa Radicol. Heli Cordero, Heli! Marlene, Jeff, nagpaalala ang US of Mexico na ang tulong sa Algonquin Island dahil sabog ng permanent danger zone of PCC, kaya nagsikip na ipinagbabawal ang pagpasok sa isla. Kasunod ng ulat na iniimbestigahan na ng State Coast Guard Presidente ng kumaring pagpasok ng 4 na dayuhan sa restricted vicinity ng Algonquin Crater nitong February 8. Ayon sa Pilok, sinisado ang lugar dahil maaari na bigla ang triatic o electromagnetic eruption ng taas ng sino na walang babala. Bukod sa banta ng pagputok ng bulkan, mataas din ang concentration ng volcanic gases sa lugar. Kasama rito ang sulfur dioxide na karaniwang naaamoy, pati ang carbon dioxide na mahirap matukoy ngunit maaaring magdulot ng kakulangan ng oxygen at suffocation. Paring nire-recommenda ng US book ng no entry policy na CCD. Ang pagpapasok pa nito ay nasa mga local government units na tuwang ang mga ahensya tulad ng CCD. At yan ang balitan kong pinamagi sigurado dito ang Radyo Patrol ng Heli Cordero. Thank you, Radyo Patrol, Heli Cordero! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! Sa ibang balita, DPWH inilunsad ang Integrity Chain platform gamit ang blockchain technology para mamonitor ng publiko ang mga infrastructure project ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bertizon. Bert, go ahead. Jeff, inilunsad na ng Department of Public Works and Highways ang Integrity Chain, ang platform na gumagamit ng blockchain-powered technology upang real-time na mamonitor ng publiko ang mga infrastructure project ng pamahalaan. Nasabi ng Transparency Portal, maaaring makita lahat ng detalye ng isang proyekto tulad ng geotag allocation, procurement data, satellite image, audit logs at mga dokumento patungkol sa proyekto. Ayon sa DPWH Secretary Dito, may kaso na hinala na item doon sa targamento. Eh kung sa tingin nila, which are dangerous drugs, yan daw na tinatawag yung ating mga teenagers. Para yung mga aso mo natin, pinapaikot mo dyan sa targamento, eh kung unaw mo, most likely may naman na hindi ka lang kaya. Attorney, po ba yung December na dumating po sa bansa ay nadinig natin agad na may namang kontrabando ito? O dahil inabando na, walang nag-claim, kaya may sumailalim sa x-ray, saka lang mo na-discover. Kasi di ba parang kung natitignan nyo, attorney, di ba kung December na-discover na may droga ito, ay tingin na yung claim, ano sinabi? No, the researchers, because we have a very healthy exchange of information and intelligence data with our foreign counterparts na dami naman na wala naman dumating. So, siyempre na tungkol sa kung iwas na ganyan pa rin ulit. Bale, attorney, regardless kung aware na kayo at isipin na susunod na nagalaman ng kontrabando, hindi nyo pwedeng buksan dahil meron alaman na time frame kung kailan tatanggapin para sa Sino po? Yung nangyari po kasi dyan, Ma'am Marlene, it was already declared a bad cause. The Ano po? Bureau of Customs now has the authority to open for P1 para malaman Ano po ba? wala naman pa may bahay na nakakalagay doon sa radyo. Ayun, sunod trip ng mga sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muna ingat. God bless. Paalam po. At gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paano po?